Hi guys, so nung last summer nga ay nag-camping kami dito sa Whirlpool. Dito lang yun sa may Jasper and ang swerte nga namin kasi solo namin yung camping site. Ang ganda nga kasi malapit siya dito sa may river. Swerte na lang din at maayos yung panahon na yan, buti na lang hindi umulan. 3 araw din kami nag-camping at ang saya. Ito rin kasi yung isa sa pwede mong gawin dito sa Jasper mag-camping. Uso rin dito yung mga camper van kaya ang dami nun dito. Yung iba nga nag-rent pa. Yun yung mga nakikita natin usually sa movies. Pero dahil lokal naman kami dito, nagbaon na lang kami ng mga tent namin. Ang sarap nga din tumambay dito sa area na to eh. Yun nga lang hindi ko sure kung pwedeng maligo dyan. Kasi medyo malakas din yung agos ng tubig. Buti na lang talaga na Girl Scout ako nung kabataan ko. Pero yung pag-setup naman ng tent, madali lang naman siya. Pag nalaman mo na yung basics, medyo common sense na lang naman siya kapag bubuin mo na. May mga designated areas din kung saan mo pwedeng itayo yung tent. Hindi lang siya basta-basta pwedeng itayo kung saan-saan. Mabato nga rin pala yung pagtatayuan kaya maganda kung may foam ka sa loob or makapal yung pagpapatungan mo. Pagkatapos nga namin ay kumain na kami ng merienda at nag-inarte na ulit ako dito sa gilid. Ito yung favorite spot ko dito kasi malapit sa patubig tsaka nakaka-relax talagang tunog ng tubig dyan. At meron kaming sinigang na bangus para sa aming hapunan. Medyo maayos naman yung CR dito kagaya lang ng mga nakikita natin sa mga park dyan. Maayos siya kung hindi ka naman maarte. Yung CR kasi wala naman siyang tubig so walang flash, diretso dun sa lupa. Pero may mga sanitizer din sila tsaka gripo sa gilid. Kung nakita niyo yung tent na yun yung pangmalakasang pop-up gazebo ng tita ko. At syempre hindi mawala yung paborito kong s'mores. At amoy sigana naman tayo. Pero pag yan yung naamoy ko, naalala ko yung kabataan namin. Kasi dati sa probinsya, uso yung pagsisiga eh. Kinabukasan nga ay naisipan namin mag-paddleboard kaya nag-rent kami dito sa may Lake Edit or Lake Edith. Ewan ko kung paano nila i-pronounce, basta iba-iba yung pronunciation ng mga tao dito. Kapangalan nga rin ng lake yung tita ko. Ang linaw nga rin ng tubig dito eh. Katabi nga lang pala to ng Lake Annette. Nandito kasi sa Lake Edit yung rental kaya dito kami nagpunta, hindi sa Lake Annette. Yung rental for 2 hours nasa $40. Sayang nga nag 2 hours lang kami. Parang naisip namin masulit yata kung nag-whole day na lang kami. Akala kasi namin hindi namin siya ma-enjoy pero bitin na bitin palang 2 hours. Parang ayaw na nga naming umalis eh. Gusto ko nga lumublob dyan kaso hindi ko kaya kasi ang lamig talaga ng tubig, promise. Parang may yelo. Siguro napalublob lang ako dyan nung naiihi na ako. Charot. Buti na lang talaga mainit yung araw nung panahon na yan kaya hindi ako giniginaw. Next time talaga whole day na akong magaganyan. At nung paggabi na nga ay may jamming session kami dito sa may pa-bonfire. Nakaka-relax din kahit mag-amoy sangyupsal ka pa. Joke. Natapos na nga ang araw kaya oras na para matulog. Hinarap ko talaga dito yung pinto ng tent ko para magandang view. O diba ang taray? Buti maganda nga rin yung spot na napili ko. Ngayong araw nga ay naisipan na naming mag-river rafting para todo na to. Para feeling turista talaga kami today. At syempre, magbe-breakfast muna ako. O taray, arroz caldo. Siguro around $90 yung river rafting. Medyo mahal din talaga siya pero para sa akin sulit na yun kasi minsan lang naman eh. Taray, may pa-yellow school bus yung sunduan. Kasama na nga pala yung pa-wetsuit tsaka pa-life vest. Fresh from the glacier din daw yung dumadaloy dyan sa river. Lume-level up na ako guys, hindi na ako pang Rio Grande. Ganito nga pala yung dadaanan nyo. Yung mga nakikita nyo dyan, syempre hindi ako kasama dyan. Wala kasing magbe-video pero ganyan yung itsura namin. Pero ang saya niyan, promise. Level 1 lang yata yung ginawa namin eh. Gusto ko matry yung pang level 3 para pang malupitan na talaga. So tanda ko parang 2 hours din yung tinagal ng pagre-river rafting namin. Tapos may pachika din yung tour guide namin tsaka may getting to know dun sa mga kasama namin. Tapos excite na excite kami kapag mukha nang tutumba yung bangka namin. Nasusubok talagang lakas ng braso natin dito kasi nilalabanan natin yung agos ng tubig eh. Yun talagang purpose nung pagsaserver ko nung panahon na yun eh. Mabibigat na trees yung dala ko tsaka kilo-kilong gatas naman sa teams yung binubuhat ko. Charot, pero feeling ko may ambag naman yun sa buhay ko. Next time talaga magdadala na ako ng action cam para naman F na F ko yung mga videos ko dyan. Well, ayun lang naman for today. Bye!